po, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang. Inyo po lingkod. So today is August, is July 9, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may club Intramuros Golf Course. Dyan yan sa may Mil Lopez Boulevard, Barangay 666 Ermita, Manila. At dadalhin po natin sa may James Street, Sitilio, Silito Siliti Homes, Barangay 177 Camarin, Caloocan. Katrafikan po yan. Diyos ko. Okay. So, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi kalsada lamang. Ano ho? Naman. So, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Ayan.
Quezon at dinda natin ito. Po, hindi po. Ano na to, may Lopez na to eh. Malayo yung Quezon Up. Ay, wala po. Malayo po yun, ma'am. Ano ba yung pinakamalapit na saan ang daan natin? Dapat binok niya po. Bawal po kasi yung gano'n, napakalayo ng Quezon Up. Kasi dito tayo kasi, pagka dito talaga kasi dito yung turo niya na dadaanan. Anong way po natin? Saan lalabas yun? Mag-A5 po tayo sa may expressway po. Yung parang NLEX po. Saan ako bababa? Saan kaya pwede? Kayo po, desisyon niyo po yan kung saan po kayo pwede. Hindi na namin alam na Parte ng Kala ko tondo sa po ano ito. din kasi. Ito din daan, iba yung daan. Pagka ganun po, mag-double booking po. Pwede naman po yun. Para masaktuhan po yung ano, doon talaga dadalhin. Pero syempre kahit na walang impeachment trial ngayon, mainam na balikan din natin kasi syempre nga kahapon, nung Tuesday at nung Lunes, talaga nakatutok tayo at para mas maipaliwanag pa sa atin ano yung mga nangyayari dyan sa VP Sara impeachment trial, ay makakasama po natin po si Attorney Antonio Bucoy, isa pong human rights advocate at isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa inyo, Mahal at Sandro. Salamat po sa inyong panyaya. Magandang hapon po. Yun nga, ano pong take nyo dun sa nangyaring first 3 days ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo? Ano ang take ko? Palagay ko sa ngayon ay napapahala na Pinakamalapit po sa may C3 bago tayo makyat po ng ano po. yung naging paglalatag ng ebidensya. Kasi aakyat na po ng ano ng NLEX po. C3. Sa pinakamalapit. Sige, mag-taxi ka na lang. Sige, pwede lang yan papasok yun sa may kapila papuntang Commonwealth, ano po yan? Hindi po. Ang C3 po, malapit na po sa Rizal yan. Rizal Avenue. Ano, yung mismong anuhan po natin is malapit na sa Rizal. Depensa, ito po ba'y normal talaga pang ganito karami sa isang paglilitis na ang depensa ay puro objections? May mga objection kasi na binanggit, yung 25 na banggit niya bilang Bakit daw kasi may objections nung defense counsel ay puro technical. Parang ang dating sa tao yan ay sinusupil yung evidence. Tama po ba itong nakabook po? Sino pong nagbook po sa inyo po? napatay niya, the suspect. And then, dala sa akin ng korte yung video ng umamin. So, ang pinadala namin ng ABS-CBN ay yung umere. Siyempre, edited na yun, spliced na yun. Hindi nagbibigay ng raw footage ang kumpanya. So, ang nangyari, Attorney Bucoy, pangin pa rin, request pa rin yung entirety kasi nga, spliced na itong interview ko. Kumbaga, hindi yun yung raw footage. Ito ba yung gusto ng palabasin ng defense na kailangan nasaan yung raw, sino yung kumuha, yung mga ganun, or nag-management lang, sino yung nag-create ng link, kung may Zoom link yun, ganun, Attorney Bucoy. Ngayon sabi ko, ito po ay live stream sa Facebook ni Vice President Sara. Wala akong kami Tama ka mga truck dyan. Number 2, yung sa inyong O mga ano lang, liliko dyan sa ano. Ano talaga kasi nila yan? ano ba na yung Mga sa port. Oo, sa papuntang port dyan. under
yung mga yung kung ano na sabihin niya doon sa iimbestiga, maaaring gamitin laban sa kanya eh. Yung mga panamin. Kaya kinakailangan may abogado. Sa inyong panig ko, kayo ay media, kayo ay mga mamamahayan. Hindi ko kinakailangan magkaroon ng abogado kung inyong ini-interview yung akusado. Gaya ng inyong nabanggit. Nirequire ko yung ano ko ng husgado na i-dali nyo yung raw footage sapagkat admittedly, surprise dito dahil hindi nyo naman pwedeng i-air yung kahabaan nung interview. Pipiliin nyo lang mo. So, ang gagawin nyo dyan ng husgado, sisain kung ano yung na-splice, ano yung konteksto ng pag-akin. Kaya ako nirequire kayo na i-sumite yung raw footage, yung kabuuan ng raw footage. Attorney Bukoy, kinasyo no, yung training, yung tingin nila ay kakulangan sa kaalaman sa digital forensics ni NBI Agent Calilo. Tingin nyo, nakapuntos ba ito? Kasi parang ang sinasabi ay nakitaan daw ng kahinaan ang testigo, sabi ng depensa. Makikita nyo bilang yung legal at mahusay na sinagot. Oo, ang sagot, consistent yung sagot ng testigo. Yung kanila tinutuloy sa training, ayun ko ay isang paraan. Iba din pag maliit na sasakyan. Credit yung testigo. Pero, gaya ng nabanggit ko, lalo ko ng pagtibay, yung naging testimonya sa examination, ang pinatibay, yung mga tanong sa cross-examination, lalo na pagtibay yung authentication. So, ngayon pa lang sa flow, although maaga, di ba partner, Attorney Bukoy, maaga pa sabihin, pero, oo, so yung bigat pa naroon, para mapatuloy yung straight thread. Maganda ko ang bigat sapagkat ang akusasyon ng pagbabata ay siya mismo yung kanyang live stream video noong kailan niya sinabi na binigas yung pagbabata. Eh, matanong na rin natin. Eh, kasi di ba, binatikos yung pagkakaupo ni presiding officer na Senator Chis Escudero dahil si SP Sherwin Gatchalian ang sinasabing sana dapat at sumakloro na rin, di ba, sa Supreme Court para questionin yung legality ng pagkakaupo at kung maaari ipagigil yung paglilitis. Anong tingin niyo? Kumusta yung performance ni presiding officer Senator Chis Escudero? Super good. Dahil super good, wala siyang pinapakita ng pagkiling o pagkakami. Maganda ko, so yung kanyang mga huling pagpatas. Pag merong pinapastrate out na mga pananalita or bahagi ng testimonya, sinasabi niya, hindi narinig na yan eh. Nakinig na ng bahay niya ngayon. Hindi niya ayaw niya sabihin yung mga lumabas na testimonya at yung mga katanungan na binigas upang makuha yung testimonya. At Attorney Bukoy, partner, yung pagiging tahimik ng Korte Suprema dahil hindi naglabas ng TRO eh. Oo. So ibig sabihin, Tuloy na. pakintulutan ng Korte Suprema itong nangyayari sa Senado. Hands off ba sila? Tama po, sa palagay ko po ay hindi na maghihimasok dito ang Korte Suprema sapagkat nasimula na yung pagtinig. Ang nanghimasok po ang Korte Suprema sa aking opinion ay itutuloy po yan ng sambayanan na pagsupil at pakikialam. Eh, tanong naman natin, yung mga senator judges, Attorney Bukoy, ayun, alam mo na, yung mga demeanor nila, yung mga manifestation, yung mga komento, nakitaan ba ng pagkiling sila? Meron ilan na may pagkiling eh. Yung walang pagkiling ko sino, pero makikita nyo kung saan nila gusto lang inaloy yung usapin. Meron ganun eh. Meron din naman na honest to goodness yung kanilang pagtatanong dahil gusto lang malaman kung ano yung bukod ng katotohanan. Eh yan o ay inaasahan na dahil ang impeachment trial po ay usaping legal at political. May political considerations po ito eh. Kaya maaari kong asahan yan na sa kabuuan itong prosesong to, meron nung lalabas na ganyan. Na lumalabas na kulay ni political. Pero kasi, syempre, mga politiko din yan, di ba, partner, attorney, ang ating mga senator judges, hindi, minsan kasi, di ba, sayang yung limelight.
So, hindi maiwasan na magkaroon ng grandstanding dyan. Di ba? Parang, uy, pagkakataon ko na to, televised to, ng worldwide. Oh. So, minsan Oh, yun ang dahilan. Yes, Yun ang okay. dahilan kung bakit sa Senate Rules and Impeachment ay may 2-minute limit yung mga senador para ho mapigilan yung grandstanding, para mapigilan yung paglihis sa usapin. Eh yung may mga netizens kasi na parang ano ba yan si Sen Risa? Bakit ang daming tinatanong? Tapos napapagalitan, nasusokla. Ganun yung pagtingin ng iba eh. Siyempre, ganun yung pagtingin nila doon sa ginagawa ng Senator Judge. Pero sa tingin niyo po ba, tama lang yung mga ginagawang pag-question din ni Senator Risa Ontiveros? Okay, dapat doon natin unawain na si Senator Ontiveros ay hindi ho isang abogado, hindi ho siya nagpakadalubhasa sa patras. So, ang kanyang tanong ay upang suriin ang katotohanan, upang palitawin kung ano yung bukod ng testimonya ng testigo at upang makapagpaliwanag at ang testigo at siya ay maliwanagan din niya kung ano yung daloy ng testigo niya. So palagay ko kaya ho ang nabanggit ko honest to goodness questions po yan. Eh, ang nangyari dun sa paggamit ng wikang Filipino, ang dami ng no-split. Oo. Attorney Bukoy, so hindi kaya, no? Kasi sabi nga, magta-translate ka pa. Tatagal pa yun. Pero si Atty. Ligudan, nag-Cebuano. May mga kawan-kawan na rin siya, ganyan. Yung proseso kasi ng paglilitis, mahirap po talagang yan ay i-gawin sa sariling wika. Dahil yung rules of court, yung mga jurisprudence yan, yung mga naging division, ay lahat ay nasa wikang English. So, ngayon magta-translate ka pa sa isip mo. Kaya mahirap po, hindi maiiwasan ng English o kaya English. Dahil minsan ay walang kaukulang translation sa Tagalog. Yun yung mga terminolohiya sa rules of court, rules of evidence. Hindi mo maiwasan yan. At yung kalagahan, isa rin sa nakita natin sa unang linggo ng impeachment trial ay yung pangangalaga at tamang pagpapresenta, yung value ng ebidensya. Ihimayin pa po natin yan. Attorney Bukoy, sit back and relax at magbibigay lang po kami ng daan sa ilan pong mga paalala. Ano oras na, partner? Ang oras, eksakto. 5:00 ng hapon. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Ito po ang DZMM, mga balita sa bayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kabisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, partner? Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ang oras ay atin sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na gadumbo at lemang nakabara. Batang lagundi, Lemex. Mahiling, matagalan, safe, and prevent decision in life. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Mag-ingat lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may nararamdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Lock, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng maunang lugas o kaya pumunta sa ospital pag kumuha na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitan at pader ng bahay, huwag mo nang itirhan ito hanggat di pa nasusunod ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos
ito, yapit sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Walang paghinga, tulawang plema. Basta lagundi, Plemex. Ay, lamig! Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioner. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. All for happiness. Araw-araw. Sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging #1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Qatar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nauunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamamayan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan ang gadoobo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Reggie sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasabuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. Ang trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga husuhang panguluhan, umaapaw sa inspirasyon at usapan. Tila, ang bago din yung tambayan. Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasabuhay. Matinding-init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Ganito yun. Sama-sama natin pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nila Chang Abby Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DCMM Radio 16 DCMM Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM. ATM. Anong tingin mo sa DCMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong tingin mo? Ay, teka lang, bago natin babalikan ang ating guest, partner. Ano oras na? Oras, 5 minuto makalipas ang ika-5 ng hapon. Oras na din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ay, kamustahin po natin ulit si Attorney Spring Bukoy, Human Rights Advocate at Public Interest Lawyer. Magandang hapon po, Attorney Bukoy. Magandang hapon po muli. Yan na nga, yung ebidensya, eh ito po kasi yung naging laman ng pre-trial, ano yung marking, at kung ano yung mga i-admit na ebidensya. So far, kamusta po yung nakita niyong paglalahad, pagpipresenta ng mga ebidensya, Attorney Bukoy? Ito ay paunang testigo pa lang eh. And sa palay ko ay nasa tamang sa akin ang paglalahad at prosecution. So far, maayos o. Nakakauso sila sa depensa at inaasahan ko na sa darating na panahon ay makapaglalahad pa rin sila ng matibay na katibayan. Attorney Bukoy, next week, partner, aabangan si COS, Chief of Staff ng OVP na si Zuleika Lopez. Yan nga, yung pinalabas sa video, no? Ano yung legal dilemma sa paglabas ni Zuleika sa kanya? Kasi lawyer siya eh. Tapos official din, di ba, ng OVP. Di ba, nasa gobyerno din. Tapos kaalyado ni Vice President. So, pagka may ipit siya sa mga nag-uupo, gamit pa din. So, anong nakikita ninyo? Hindi ko siya ang iuusin sapagkat ito ay sa batay sa isang sukti ng Joseph Beco na palalabasin ng impeachment court. Hindi ko kaya yung Committee on Justice, kundi siyang impeachment court. Wala ko
tama yung konteksto na pinapanood ng Secondly, di ba, dumating si Vice President Sara Duterte, attorney Bukoy partner. So, ano nito, implication nito? Baka sa itong statement, di ba? Na ito ha, ito, hindi ka nagpapa... Di ba? Yun, so, anong tingin nyo, attorney Bukoy? lalo yung pagpunta sa Senado ay optics lang po yan. Pinapakita niya hindi siya takot pumunta sa Senado. Pero not necessarily hindi siya takot tumistigo. Kaya nagpakita, optics lang po yan. Wala ho akong bibigyan kahalagahan sa kanyang pagpunta sa Senado. Eh, kasi ginawa niyo na yun eh, di ba yung kasagsagan yun, yung pagtalakay ng Kamara sa impeachment, no? Tapos sa kalagitnaan doon, bigla siya nag-anunsyo ng kandidatura sa 2028. So parang meron ding ano yun eh, effect din daw na, oh, kayo ha, umanda kayo, di ba? Kasi tatakbo ko. Eh parang ganun din daw ngayon, parang kailangan, parang sending a message sa kanya mga kaalyado, yung mga siguro. May ilan ho, Oh, yes. may ilan na ganyan ho ang dating sa kanila. Mhm. May ganyan. May ilan na naniniwala na yan ang kanyang dahilan kung bakit siya support. Pero sa palagay ko po, it's all optics. Pinapakita niya hindi siya po takot pumunta sa Senado. Pero yung kanyang statement doon, one-liner. Pag hindi siya tumanggap ng katanungan. So, kahit po sa media, ayaw niyang sumagot. Lalo tingin, hindi ako naniniwala na titistigo siya sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili. Pagdating ng torno ng depensa ay maglatag ng ebidensya. Kaya maiba naman ako, partner, dahil nga nabanggit ko kanina yung ebidensya. At kung gaano kahalaga na nakikita natin na kapag ikay may ipinaratang, kung ikay may ebidensya, tatayo at ito'y matatalakay sa kapareho nitong nangyayari ngayon sa impeachment court. Pero ito nga, babalikan natin, nakalimutan na natin yung mga issue ng flood control. Ito nga huling issue na gagawing state witness ng ombudsman. Itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano pong take nyo dito, Attorney Bukoy? Ang tingin ko ay hindi karapat-dapat na maging state witness si dating Secretary Bonoan. Hindi ko naaangko. Bakit? Siya po ang dulo nitong anomalya to. Siya ang sa sentro ng anomalya niya. At nangyari Siya yung ho mga ng kanya. at nangyari sa anomalya, siya ang nasa nakaluklok sa Department of Public Works.
Magbabook po talaga kayo mga mami. Dahil meron ng order sa akin po. Ano yun? Oo, meron ng ano. Meron na po. Meron na po akong nakalaang misyon. Yan ho ang pinapalutan ngayon ni Ombudsman Remulla na siya yung magpupuno ng kawalan ng ebidensya. Hindi ko kakulangan yung ebidensya kay Speaker Martin Romualdez. Kawalan ng ebidensya. Gaya ng inyong gaya ng inyong obserbasyon na isang taon na wala pa rin naipak na isasampang reklamo. Dahil ngayon, ngayon pa lang nagpupumaho na kumuha na magkalat ng ebidensya. Ang nangyari ho kasi, panay ang press conference dati ni Secretary ni Ombudsman Remulla, kasi sinasabi niya, mastermind si Speaker Romualdez, si Jesus Cordero. Ang problema dyan, nagawa ng akusasyon na hindi pa nakakakalap ng ebidensya. Ang prosesong tama dapat ay kumalap ka ng ebidensya, suriin mo yung ebidensya para malaman mo kung ano yung tamang akusasyon o reklamo na iyong isasampa. Eh dito na yung akusasyon eh. Tapos ngayon sila nangangalap na supposed. Ayan, so natapos na. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pasamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mga content. Ano naman yung driver na yan? Grabe naman.